Aking mga viewers, subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Asa ngayon mayroon tayong isang concert na amplifier. Galing ito kay Ilsa ng Quezon City. Ang pinaka-complain niya rito ay volume lang daw ang papalitan, ang sira. Ngayon titingnan natin kung volume nga ba. Pagka ganyan kasing tumagal na, lahat na ito papalitan na natin itong mga pati sa mic niya. Tapos yung switch niya ay lagyan natin ng sprayan natin. Ito yung mga concert na original naka-print yung kanyang pangalan na concert. Pagka yun ay nakadikit lang, yun yung mga hindi magandang gawa kumbaga sa ito class A ito ayan siya Ngayon bago natin buksan ay susubukan natin kung volume nga ba talaga ang sira nito. Lagyan natin ng speaker. Kukunin ko yung wire ng aking speaker. Tingnan natin kung volume nga ba talaga. Yan. Ito na yung ating wiring. Lagyan natin ng speaker to. Ngayon pagka volume, palitan lang natin ng volume yan. Okay na yan Ayan. Ito wala pa itong Bluetooth pero wala naman kasi siyang sinabi kung lagyan ito. Baliktad Wala naman kasi siyang sinabi kung lagyan ng Bluetooth ito Pwede sanang lagyan to Ito yung mga naunang amplifier na wala pang mga Bluetooth. Ngayon ang sabi lang niya ay papagawa lang, volume lang daw. Ngayon pagka volume, idamay na natin lahat yung mga bass, treble saka sa mic niya. Sigurado ko hindi na nagpapunction yan magpapunction man pero may may garalgal na mahina na. Laging baliktad na lang yung salpak ko Kailangan kasi dito ang positive na sa kulay pula kasi pag nagkabaliktad yan hindi maganda tunog Ayan na. Ngayon ipa-plug na natin, titingnan natin kung may power ba. Ayan na. Ayan siya. Ayan, may power naman. Wala, kahit garalgal wala narinig ko nag-click yung relay, ibig sabihin lang yan ay good yung kanya. Ayun. Ngayon lagyan muna natin ng player ko para malaman natin kung pero tingin ko okay kasi nag-click yung relay baka volume nga lang talaga. Ayan na. Salpak muna natin dito sa DVD. Ayan. Ayan na. Ayan nga. Yung kabilang speaker parang wala Ayun yung bass niya hindi gumagana walang epekto, pati yung mid niya treble wala rin epekto hindi siya kumakalansing kaya papalitan na rin natin yan. Tapos isang speaker lang ang tumutunog sa volume na rin yan. Subukan niya natin kung lipan right yata talaga. Ayan kabila wala.
Ayan, mahina oh. Sa volume nga ito. Full volume na yan eh. Ayan. Ngayon dahil sa okay naman ang gagawin natin ay bubuksan na natin to. Tanggalin na natin sa pagka-plug. Tabi na natin yung ating flare. Magandang klase, class A ito eh. Kaya sa mga viewers natin, pag bumili kayo ng concert na amplifier, tingnan nyo kung nakaprint tong concert nya. Pagka ganyang nakaprint, class A yan eh. Maganda yan eh. Pero pag yung nakadikit lang, maliit yung kanyang transformer at saka hindi maganda pagkagawa. Ayan, bubuksan na natin to. Dahil sa volume lang naman ang sira, tatanggalin na natin yan kasi may audio naman siya eh. Na sana kung lagyan ng Bluetooth ito eh, pero hindi niya siguro alam na pwedeng lagyan ng Bluetooth ito kasi pinadala lang ito rito eh. Pero kung nandito sana yung may-ari, kakausapin ko, sigurado papayag yan eh, kasi yan ang uso ngayon eh. Malamang baka sa video kit niya ito gagamitin. Kailangan kasi rito may player ka pa. Malapit na. Ayan na siya. Ayan oh. Pagka ganitong nakaprint yung niya, malaki yung transformer, malaki yung heatsink, malaki yung filter, saka maayos yung pagkagawa. Ayan oh. Yan. At saka yung kanyang printed board ay may pangalang concert. Ayan oh. Yan, sa nakikita ito. Yan. Ito. Saka ito may pangalan din. Yan. Pati lahat ng board niya may pangalan concert. Pero kung nakadikit lang, walang mga pangalan yan eh. Kasi sa dami ko nang binuksan eh. Ganyan eh. Saka yung mga resistor niya ay hindi kinakalawang. Hindi kagaya yung iba po, kalawang na, bakal kasi yung mga paa niya. Kaya madali lang itong gawin. Tatanggalin na natin itong pinaka-volume niya, itong board niya, tapos papalitan natin yan. Ayan na, natanggal na natin. Tatanggalin natin yan. Ayan na yung ating mga volume Kasi pag pumunta ako sa Raon, bumibili ako ng maramihan kasi ito talagang madalas nasisira ngayon sa mga amplifier natin. Madali talaga masira yung mga volume niya. Ewan ko ba bakit ganyan na yung gawa ng mga volume ngayon. Kagaya noong araw, matitibay yan eh. Mayroon namang nabibili sa online na medyo Japan. Kaya lang triple naman ang presyo, di kagaya nito, mura nga. Mga lang to eh. Halos 1 taon lang tong gagamitin eh. Sira na naman to eh. Gawa kasi ng China, mabilisan lang. Mura lang naman kasi ang pagkabinta ng amplifier, di kagaya noong araw eh. Halos hindi nga makabili-bili nito eh. Kaya ang ginagawa nga noong araw, nag-a-assemble ng booster. Naalala ko pa yung mga ina-assemble ko noong araw, mga booster. Bibili ng amplifier naman na liit na napakamahal, tapos dadaan sa booster. Ayan, okay na. Di kagaya ngayon, wala na yun. Puro amplifier na. Hanggang sa probinsya, puro amplifier na kasi mura na lang. Pati yung speaker eh. Gaya nung araw na halos hindi ako makabili-bili ng mga speaker na yan.
Ayun, tampak sa online, tampak din sa raom. Yan. Simula nung pumasok yung China, talagang bagsak ang gawaan dito sa ano, sa atin. Dati yung kasit na yan na Sony, hindi ako makabili-bilin yan eh. Napakamura ng sweldo, mahal. Lalaway ka na lang, component nung araw. Ang nakabili lang nung araw ng mga ganito amplifier, Tamax o BHS, yung mga sima na galing sa barko. Pag uwi, ganyan ang mga inuwi. Naalala ko yung chewing ko, yan ang dala-dala, Akay. Pero magagandang klase yun, original yun eh. Kagaya ngayon, yung mga Akay, Tingwood, nandun na sa surplasan, hindi na pinapansin. Kaya karamihan talaga wala ka nang mabibili ngayon na ano eh, na Japan na ano, sa mga makakabili ka ng Japan sa surplasan. Kaya lang mataas din ang pagkabintay. Kaya karamihan ito talagang kinukuha eh. Saka yung amplifier na yan sa surplasan ng mga Japan, kailangan match yung speaker mo, lalo na kung sticky yung power niya. Kailangan match yung speaker nun. Once na sinalpakan mo ng speaker yan na mataas, sayang lang yung pagkabili mo. Hindi yan tatagal, sisira eh. Karamihan naman sa atin hindi alam yan eh. Mabuti kung sa mga technician alam na nila yan eh. Ayan na, natanggal lahat yung tingga. Ayan, tatanggalin na natin to. Tanggalin lang natin yung ground. Yung ground kasi nito, para yan sa humming eh. Yan na siya oh. Yan, wala na, dispose na ito. May na yung carbon niya sa loob eh. Dali lang masira. Yan. Sa nagtanong nga pala sa akin kung paano mag-test ng STK sa GBC, ano lang, tingnan mo nyo yung tamang ano niya, voltahe, tapos kagad-agad punta na kayo sa output ng speaker niya, nasa relay yun eh. Pagka may voltahe na doon, ibig sabihin wala nang ano, may problema na yung ating STK. O kaya minsan may mga fuse yan eh. Kaya kailangan i-check nyo yung supply kung may supply siya. Madali lang naman makita kung saan ang supply niya kasi may filter yan. Sundan nyo lang yung B+, yung ground at saka yung negative niya. Tatlo kasi yan eh, yung pinaka-supply niya. Mayroon siyang ground, negative, tapos yung positive niya. Pagka present ang mga yan, didiretso na kayo agad sa relay. Pagka may voltahe na ron sa relay yan, yun na yun, shorted na yung ating ano, leaking na sa loob yung kanyang MOSFET. Pero kung pag-test nyo at walang voltahe, ngayon pin out nyo sa Google ba yun? Pinipin out ko yan eh. Tapos hanapin nyo yung input nya, tusukin nyo kung magkakaroon siya ng audio. O kaya minsan, kaya walang sound kasi yung relay nya, hindi nagkiklik. May problema rin yung kanyang relay na ang encounter ko yan eh. Yung transistor nya nag-open. Kaya kung minsan dinidirekta ko ron sa relay kung wala namang voltahe, pwede nyo idirekta. Tapos tusukin nyo yung input nya. Pagka nagkakaroon ng humming, ibig sabihin good yan. Ganun lang sa nagtanong sa akin. Hindi ko lang masagot-sagot kasi busy ako ngayon, naka-vlog ako. Sana mapanood niya itong vlog.
para may apply niya ron sa ginagawa. Sigurado ako baguhan yun eh, kasi sa mga veterano na alam na yan eh. Alam na yung proseso niyan eh. Ganyan talaga. Ayan. Tingnan mo, maganda yung board niya eh. Walang kalawang oh. Kasi kung bagas ano, class A ito eh. Original to eh. Itong isa, ano kasi balance to. Kaya hindi ko na to pinapalitan kasi karamihan kasi hindi alam. Naka set, hindi nakalagay sa gitna kaya mahina yung kabila. Kaya minsan hindi ko na to pinapalitan para steady na siya na left and right. Hindi naman halos nagagamit to kasi. Ayan, salpak na natin yung ating bagong ano. Ayan. Sinangin na natin. Ang tip ko lang, halimbawa wala kayong soldering pump, siyempre maraming pa yan. Pag tinanggal nyo yan, wala kayong pump, maaaring masira yung kanyang mga terminal. Ang gawin nyo, pisahin nyo na lang to. Mga sa ano yun ng plies para mapisa, tapos isa-isahin yung paghugot yung kanyang pin kung wala kayo. O kaya unti-unti lang kung may panghinang naman kayo, may technique yan para hindi masira yung kanyang terminal. Sa mga baguhan hindi alam yan kasi nangyari na sa akin dati yan eh. Halos wala nang terminal na natira. Saan na yung isa dito? Teka, hanapin natin yung isa. May hinanda na ako eh. Ayan na. Isalpak na natin. Hinangin na natin yan. Ang ginagamit ko palang soldering lead ay 60-40 kasi yung iba makas yung ano eh, heating. Sana yung aking soldering lead. Yan, hinangin na natin. Pag 60-40 kasi yung lead, madali lang siya malusaw at saka maganda yung lusaw niya. Ayan o. Di kagaya nung ibang number, kailangan 60 watts yung gamitin mo na ano, na soldering iron kasi kailangan niyang malakas yung heating. Ayan. Ayan, malapit na. Ganun lang naman sa kahit hindi technician, alam to eh. Kasi mayroon kasi sa akin ditong nagpagawa ng amplifier na ginagamit sa videoke. Sabi ko sa kanya, kahit volume ang papalitan, kahit kayo pwede kayong magpalit nito eh. Mayroon lang kayong panghinang. Ang sabi niya sa akin ay sinubukan daw niya eh lalong nasira. Kaya ang ginawa niya, pinagawa niya rin, nagpahanap siya ng ano, mas mura gumawa. Sabi ko, dalhin mo rito sa akin. Mababala ako maningil kasi itong ginagawa ko kasi ano lang ito eh, tuwing gabi ko lang ginagawa kasi may pinapasukan talaga kong company. Kaya yung mga nagmi-message sa akin hindi ko nasasagot kasi nasa company ako eh. Kaya minsan nagagalit na yung iba, wala akong sagot, tinatawagan ako, hindi ako makontak dahil bawal lang cellphone sa company. Kaya pag uwi ko, saka ko lang natitingnan, marami ng message. Ayun, minsan nasasagot yung iba, minsan hindi. Kaya busy ako pagdating ng bahay. Ayun na. Ito, volume ng microphone to eh. Sigurado ko sira na rin yan. Kaya para gamitin nila sa ano, joke, palitan na natin yan. Kasi gagamitin daw nila ito sa Pasko. Tamang tama, sabi ko. Pwede nyo magamit ito sa Pasko. Saka bagong taon na rin. Yan na siya.
yung ground. Ibabalik din natin yung ground kasi importante itong ground para wala siyang humming. Kasi plastic kasi yung ano niya eh, yung harapan, kaya hindi siya naka-ground. May plastic na insulator. Aluminum yung harap niya, may plastic na insulator dito sa ano. Kaya hindi siya naka-ground, kaya kailangan nating lagyan talaga. Itong amplifier mas madaling ayusin to kaysa yung mga ginagawa kong component. Nako, bukas pa lang kailangan maingat ka. Hirap talaga magbukas ng component. Saka pag nasira ito, madali lang ayusin to kasi hindi siya ano eh, yung mga volume niya ay manual, di kagaya doon sa component, pipindot-pindot ka lang pag nasira yung system niya. Nako, napakahirap, halos hindi na magawa. Ayan na, ngayon isasauli na natin to. Ngayon lagyan ko muna ng thinner to, patakan ko ng thinner yung kanyang mga switching. Baka crowded na yan, sigurado crowded na yan eh. Teka, hanapin ko yung aking thinner. Sana yung kanina. Ito, lagay ko lang dito sa BB oil. Ngayon pag pinatakan nyo to rito sa labas, papasok na rin yan sa loob. Ayan. Tapos galaw-galawin nyo lang to. Ayan, para maalis yung crowded nya. Pwede naman yung contact cleaner. Kaya lang wala akong contact cleaner, naubusan ako eh. Ayan, ganun nyo lang. Kasi not conductive naman tong ano eh, thinner. Kaya kahit na mabasa yan dyan sa board, hindi yan magkakaroon ng contact. Hindi kagaya ng tubig, conductive yun eh. Kaya hindi talaga pwede. Ayan. Yan siya. Saka minsan kasi yung thinner yung contact cleaner, nalulusaw yung plastic. Naranasan ko na yan, nakabili ako ng matapang na contact cleaner. Pag switch ko hindi na gumagalaw, nagdikit na. Ayan siya. Ngayon ito namang selector switch, lagyan din natin yan kasi sabi niya kanina nung pinindot ko eh, crowded yan eh. Buhusan lang natin yung pinakalikod niyan, papasok na sa loob yan. Ayan. Itong ang AB switching na ito, inaalis ko ito pero nandito pa eh, urig pa siya eh. Ayan mo na. Ayan, tapos pipihitin nyo lang ng ganyan para malinis sa loob. Ayan. Ganun yung isa. Switch dito eh, para sa ating speaker. Nasauli na natin. Ayan na oh. Yan. Ayan na siya. Ngayon ang gagawin natin ay test natin kung maglilip and right na ba siya. Ngayon kapag hindi pa, hahanapin natin kung saan pang may problema niya. Ayan na, ipa-plug natin yung ating amplifier at saka yung ating USB. Nasaan na ba yung port niya? Ito, yung cord na dalawa, amplifier at saka USB. Ayan. Tapos ipa-plug natin yung ating ano, yun, nag-click na yatang relay. Nakalagay naman sa DVD. Ayan na siya. Bitin natin yung pinaka-base nya. Tingnan natin kung gumagana na. Ayan, gumagana na. Ayan. Yung mid nya. Ayan. Yung pinaka-treble nya.
gumagana na siya lahat. Di kagaya kanina, walang epekto kahit anong pihit mo eh. Yung mic mamaya na natin i-testing. Titingnan muna natin kung naglilip and right na ba. Diba? Maluwag yung akong cordon ah. Wala pa rin. May sira pang iba to. Yung taas ang okay. Yung baba, yun ang may problema. Minsan kasi ito sa switching niya rito, minsan nagkakaroon ng problema to, kaya i-check natin. Tanggalin muna natin tong pagka-screw niya. Diretso muna tayo sa amplifier. Titingnan natin kung naglilip and right ba. Pagkawaya, isunod natin yan. Ayan. Tanggalin muna natin yung pinaka-screw niya rito. Ayaw pa rin maglip and right ah. Saan na yun? Ayun. Baka may problema yung isang channel nito. Wala naman natin mamaya pag chinik natin. Ayan na, natanggal na siya. Ayan na. Ngayon, alisin na natin to. Tapos may naka-plug rito, pinaka-input ng amplifier. Teka, hindi makita eh. Makita. Para sa ating mga baguhan ay matututo rin sila kung paano mag-check step by step. Ayan yung pinakasakit na ito. Ito yung input ng ating amplifier, lip and right niya. Tatanggalin natin to. Tutusukin natin ang T-sprad yan. Titingnan natin kung mag-audio lip and right. Ngayon kapag hindi nag-audio lip and right, ibig sabihin dito pa lang may problema na. Hindi na tayo didiretso sa kanyang mga volume control at saka sa kanyang mga preamp. Sukin natin. Wala. Teka. Ayan. Nakikita ba? Teka, hawakan ko yung isang linya. Parang walang audio yung kabila. O baka sa speaker. Tingnan na. Naka-EV naman yung ating setting ng speaker. Ibig sabihin lip and right yun. Maghanap tayo na ito. Testing natin. Ayan, kabila mayroon. Kabila. Ayan, wala siya. Nakiklik naman yata. Tingnan natin yung speaker nga. Baka natanggal. Teka, ayusin natin yung speaker niya. Tanggal. Bakit wala? Ayan, subukan ko ulit. Wala talaga. Pagpalitin niya natin, baka busted yung isang speaker. Tanggalin ko muna to. Titingnan natin kung saan banda yung walang audio. Baka sa switching. Yan. Tingnan natin. Ayun. Ibig sabihin dito sa kabilaang good. Dito sa kabilaang wala. Ngayon pagpalitin natin yung speaker, malalaman natin kung speaker ko yung may problema. Ayan. Saksak muna natin dito. Ayan. Tingnan natin kung may audio, kung okay ba yung speaker ko.
Sa speaker ko nga. Wala eh. Teka. Nakakunik mo yung grab nito. Singanan muna natin sa tester to. Loko to ah. Ayan. Mayroon naman ah. Ayan o. Bakit siya walang audio? Kainin lang nakasaksak maayos. Teka, ayusin natin. Siya. Yan. Titingnan natin yung relay. Baka hindi nag-click yung relay ah. Yung isang relay. Dalawa kasi relay nito eh. Ayun. Okay na yung ating speaker. Meron na. Ngayon, tingnan natin yung isaksak natin to. Pinagpalit natin. Tingnan natin kung maglilip and ride na. Naka-EV naman tayo ah. Mas maganda, alisin na lang yan. Ibig sabihin ng EV dito at saka dito yan eh. A saka B. Tingnan natin kung may audio na. Ayun. Meron na kabilaan eh. Tingnan natin. Kita ba? Ayan. Sukin natin yung sakit na yan, left and right. Ayan, mayroon siyang audio dyan. Yung gitna kasi niyang ground eh. Kabila. Ayan, mayroon. Kabila, mayroon. Ngayon nilalagay na natin yung sakit at patugtugin uli natin kung magli-left and right na ba. Sana yung aking RC ng ito. Tingnan natin kung mayroon na. Bakit wala? Naka-play na ba yung aking USB? Naka-play naman ah. Teka, kamali yung sinaksakan ko ah. Mali nga. Ito siya sa kabila. Teka. Dito yung DVD. Yan. Wala pa rin talaga eh. Nag-left and right na rito sa amplifier niya. Dito wala eh. Ayan oh. Ayan, mayroon na. May maluwag yata. Yun, nawala. Nawala uli. Maluwag pa ito. Ayun. Dito. Ayan ho. Ayun. Dito sa sakit. Tanggalin natin yan. Tanggalin uli natin.
itong board niya, tapos hinangin natin yan. Ayan, natanggal ko na. Pasadahan natin ang hinang to. Kapag hindi pa makuha sa hinang to, alisin na lang natin yung sakit. Baka lumuluwag sa terminal niya eh. Direkta na lang natin dito. Tingnan natin mamaya, uga-ugain ko to kung mawawala ba. Ayan na siya. Ayan. Ngayon, hindi muna natin isasauli. Titisting muna natin. Tingnan natin kung mawawala-wala pa ba. Ayan, una natin. Ayan, kauna. Tayo natin ayan, na-click na. Wala talaga, wala talaga oh. Nakapulyon na eh. Ayun. Wala. Ay, maluwag talaga to. Ayan o. Nawala ulit. Tanggalin na lang natin yung sakit niya. Ayan na. Nahinang na natin oh. Inalis na natin yung nasaan na yung sakit na yun. Ito. Yan. Parang nag-lose connection eh. Kaya nawawala yung isang channel eh. Ngayon, bago natin isalpak ito, kailangan muna natin i-testing. Baka ganun pa rin. Gusto mo na. Ayan. Kaya natin mag-click yung red. Ayan. Ayan. Hindi na siya namamatay. Ayan, okay na. Hindi na namamatay yan eh. Ayan. Sauli na natin. Teka. Okay na. Sakit na yan. Lose connection eh. Ayan, nasauli ko na. Bago natin testing muna natin. Saksak natin yung isang RCA kung gumagana na lahat parehas. On ko na. Bakit wala na naman yung isa? Nawala yung kabila. Kanina itong gumagana, ngayon ito nawala na naman. Bakit kaya? May problema yung switching. Tanggalin natin itong sakit. Tingnan natin kung maglilip and right. Ayan. Ito. Ayan. Sana yung aking pangtusok. Sana ba yun? Ayun. Ito. Pag naglip and right ito rito, ang problema niya yung sa switching. Wala. Nawala. Nawala talaga yung kabila. Tingnan niyo natin bakit nawawala. Baka nasira na naman yung aking dito sa main. Tingnan natin kung maglilip and right ulit. Kala ko okay na. Nawawala dito sa speaker, siguro maluwag yung saksakan.
Ayan, meron na. Bukan niya nating saksak uli. Ayan. Tingnan natin kung may lip and right na rito. Wala talaga. Bakit kaya? Dito sa pinaka hininang natin, baka nagdikit yung panghinang ko ah. Wala talaga. Yung reed, nawala yung reed eh. Teka, tanggalin ulit natin. Off lang. Lumikit yata panghinang ko ah. Hindi naman. Ayan, dumikit nga yung hinang ko rito. Linisin lang natin. Kanina okay ito eh. Tapos ngayon nawala. Pati nga. Ngayon, ibalik natin at itesting uli natin. Ngayon, dito tayo. Bago natin i-jack, ay titingnan muna natin kung naglilip and right na ba. I-on natin yung ating amplifier. Ayan. Tayo natin mag-click. Ayan. Ayan, meron na. Meron na kabilaan. Ayan. Pa-plug na natin. Ayan, tapos volume natin. Ayan na. Kabila. Ayan, okay na. Ayan, dahil sa okay naman ibalik na natin sa pagkabulto. Ayan na, naibalik na natin Sana okay na. Ngayon, iuna natin to. Tapos, hinaan muna natin yung volume niya kasi bumibigla eh. Ayan. Ayan, tayo natin mag-click yung relay. Ayan. Tapos yung RC dito, nasaan na yun? Dito. Tingnan natin kung okay na ba mag-lip and right. Ayan. Ayan, okay na. Ayan. Ayan, hindi na siya gumagaralgal. Tapos yung mga bass control niya, okay na. Ayan, ang susunod nating ititesting ay mic. Tingnan natin kung okay na ba. Plug na natin. Ayan, okay na. Lakas yung echo Ayan. Ayan, okay na ito pang video, okay. Ayan. Okay na ito. Ayan lang at maraming salamat sa inyong panonood, lalong-lalo na sa ating mga baguhan. Hinaan muna natin. Ganun lang, halimbawa may problema yung lip and right niya, unang-unang i-check nyo ay yung main amplifier. Kapag chinik nyo dyan may audio lip and right, ibig sabihin good yung isang buo na yan. Pero kapag dyan pa lang ay wala ng lip and right, ibig sabihin dito na may problema. Tapos halimbawa good yan, tis uli natin yung lip and right dito, kasi dito nang gagaling yan eh. Kapag hindi nag-lip and right yan, dito may problema, o kaya sa volume, o kaya ganun, kaya kanina lost connection lang. Ayan lang.
Ayun lang, at sana may natutunan kayo sa aking video, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you.